Mayong adlaw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano sab ang pinakabagong programa sa CCTN Channel 47, ang programang gitawag og Health Plus. From the title itself, Health Plus, kini naghisgot about ning maayong panglawas sa Tagalog, kalusugan. And kini mga programa, labi na sa itong mga viewers nga nagtanaw, no? Ang among audience ani pretty much radical sure general in public. Ikaduha, katong mga health conscious individuals. Ang ikatulo, syempre, ang katong mga membros pamilya nga naa silang tagsa-tagsa nga panimalay, knowing nga karong adlaw nga Domingo. Kung maghisgot tag Domingo, adlaw man sa pamilya. So, ayaw mo kalimot at ang imong programa dire sa CCTN Channel 47 adlaw nga Sunday, 8 to 9 p.m. Kini si Kuya CJ, ang atong mga kauban dire sa studio karon, Kuya Albert. Kini usab si Kuya Albert. Maayong adlaw kanatong tanan, labi na sa tanang televiewers and online viewers sa tibuok kalibutan. Kuya CJ, atong i-introduce ang atong guest doctor. Yes, Kuya. Please do. He is a very busy doctor. In fact, gitawag ni siya og miracle doctor sa uban nga lugar sa labi na sa Leyte. He was a consistent honor student. He graduated as valedictorian of his class in the College of Medicine. The cancer of his mother triggered his interest in the field of integrative medicine, where he trained in several prestigious training institutions, both in US and Germany. He trained in the Institute of Electroacupuncture, NACBOL, in Munich. Learned homotoxicology in Baden-Baden, Germany, a member of International Society of Homotoxicology and Homeopathy. He also had his training in the International Biological Research Institute in Reno, Nevada, and a member of the American College in Advancement of Medicine. A diplomate of the International Board of Clinical Metal Toxicology, where he passed his diplomate examination cum laude. A founding member of the Philippine College in Integrative Medicine and Homotoxicology. A member of the Philippine Accreditation Board of the Practice of Homeopathy and Homotoxicology, Department of Health. Highly esteemed, respected by his colleagues, and is considered the country's College of Integrative Medicine. A doctor and a farmer by heart. Please welcome Dr. Floro Camenforte. Doki, maayong gabi. Welcome sa programang Health Plus. Gabi sa inyong tanan. Yes. Labi na gyud sa atong mga tagasunod aning TV station kanang naglantaw sa ilang mga tagsa-tagsang panimalay sa online. Yes. Salamat sa inyong imbitasyon na ako nakatambong aning inyong programa. Among garbo, Doki nga niya ka tonight. Doc, unang pangutana, Doc, namo ang atong topic regarding how to prevent heart attack and stroke. So ang una namo pangutana mao kini. Diin unsa man gyud hinungdan nganong magka-heart attack and stroke man ta? Unsao man ni pag-prevent? Nalipay ko nga mao na pinakaunang topic nga inyong gipili tungod kay ang heart attack and stroke is the number one cause of death, not only in the Philippines but all over the world. It's about almost 20 million people die of heart attack and stroke every single year worldwide. And in the Philippines, it's about 200,000 deaths every year. So nalipay ko nga mo na topic na inyong pili tungod kay kani nga klaseng sakit is very easily preventable. Pwede ni mapugngan kaning unnecessary deaths, pwede ni siyang mapugngan kung ang mga tao kabalo unsay cause ani. So if you know the cause of the problem, you will know how to prevent it. Yes. And if you have already a problem with cardiovascular disease, it would very easy for you to help yourself to prevent the heart attack or the stroke. Yes. Kaning sakita
Tinikangan ani ang dili tamang pagkinabuhi. Number one So is the lifestyle. 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 Dili tama ang pagkaon, mga bisyo, so pareha sa paninigarilyo o pag-inom, o sedentary lifestyle, kanang walay ehersisyo. So pinakadako gyud ani ang dili tama na pagkaon. Pagkaon. Kay maski unsa nimo ehersisyo, kung dili tamang imong pagkaon, you could not exercise a bad diet. So ang dili tamang pagkaon ang number one cause sa heart attack and stroke. Okay, Kuya Albert, please. Dok, kaning gitawag nilang pagbag-ong kinabuhi. Mao man kani lisod kaayo sa kanibang pagbag-o sa ato ang lifestyle. Unsa man joy sikreto sa pagbag-ong kinabuhi, which is mao mo guni ang problema natong tanan, kadaghanan, which is lisod. Yeah. Lisod good ang pagbag-ong kinabuhi unless you have the motivation to really change your lifestyle. Ug ang number one is really to start loving yourself. Maato makatuunan ang atong paghigugma sa atong kaugalingon. Kay kung wala kay paghigugma sa imong kaugalingon, wala kay motivation para magbag-o sa imong lifestyle. So it's really discipline. And it really needs this intentional change of lifestyle if you want to prevent heart attack and stroke and other degenerative diseases, which is very, very much preventable. Yes, Kuya Albert. Para sa mga viewers nga nagtanaw, so ang among episode 1 topic is all about the heart attack and stroke. So kaganiha inyo nadungog si Dr. Floro Caminforte talking about kung unsaon. So kung inyong nadungog kaganiha, number 1 gyud nga factor is ang lifestyle. Oo. Labi na sa kining imong gipangkaon, no? Nya gawas ana kung naa po kay bisyo. Oh, madali gyud ang kinabuhi, madali ang tanan. So para sa mga nagtan-aw karon diha, kung naamoy gusto ipangutana, pwede gud mo comment sa among gihimo nga live dire sa CCTN Channel 47. Ang inyo lang buhaton number 1, syempre mo react mo sa among gihimo nga programa. Ikaduha, i-comments dito ang inyong mensahe ug namoy mga pangutana ug andam na namo tubagon. Amo nang makita then tubagon namo kung kaya namong matubag karon sa among gihimo nga program sa first episode or sa next. Okay? Para ni sa atong viewers nga nagtan-aw Luzon, Visayas ug Mindanao. Padayon ta Kuya Albert sa follow-up. Okay, Doc. Lain nga pangutana, Doc. Kani magong naana nato ang sakit. Murabag mawala na ta sa unsay maayo, mag-research ta sa Google, mag-research ta sa YouTube. Daghan kayong tambag, malibog na ta, naa nato ang sakit, medyo di na ta kahibaw unsay atong direksyon. So, unsa man kay maayong buhaton, Dok, kung nana nimo ang maong sakit? Sa akong giingon, daghang impormasyon ang imo makuha sa online, social media. Ug malibog na ka unsay tama, unsay dili. Pero kung ang imong basihan sa imong pagsunod sa mga impormasyon nga imong babasahan o makitaan, dapat nagud kay benchmark. Okay. So ang akong benchmark is the Bible. Kay ang naggama sa ato, ang labing nakabalo unsay maayo para sa ato. Yes. So kung naay mga impormasyon nga dili tuman, dili in line sa giingon sa Biblia, dili kumutuo ni ana. So, ang tamang lifestyle should be based on what the Bible is saying at the same time, because ang naghimo sa ato, mao man gyud ang kabalo unsay maayo para sa ato. So tanan nagawas diha, either naalay mga rason nga nung ilan ang pasikat anang mga klaseng lifestyle, pero kung dili tama sa giingon sa Biblia, sa akong lantaw, dili gyud maayo para sa ato. Okay, Dok. Naghisgot man tag Biblia, Dok.
unsao man pag-determine nga ang kaning Bible and the science, unsao man pag ma-explain ba na nimo, Dok? Parehas sa usa sa cause sa heart attack and stroke actually is the lack of vitamin C, lysine, and proline. Paano explain sa sensya? Ang number one source of vitamin C is green leafy vegetables. Yes. So ngayon sa Biblia, when God created us, He created us to eat more fruits and vegetables. So na ay mga nag-advocate o carnivore diet or ketogenic diet, after few months, they crash on that diet, although makapagamay sa ila, makapalower sa ilang blood sugar, pero eventually they will get sick because the science is telling us that it's really fibers, fruits and vegetables that would really make us healthy, that could prevent cardiovascular diseases. Yes. Oh. So kung dili tama ang atong nutrisyon na atong gisuod sa atong lawas, daghang ko'y problema. Pareha sa usa ka cause, aside from the lack of vitamin C, lysine, and proline, ang usa ka cause sa heart attack and stroke is the inflammation in the intima of the blood vessel wall. Unsa may cause sa inflammation na ani nga makapagahi sa atong mga ugat or blood vessels tungod ni sa taas na asukal nga atong gikaon. Sugar. Fructose, sugars. It causes a lot of chronic inflammation into the intima of the blood vessel. Ingon sa sensya, it's called as glycation. So makakos ang paggahi sa atong mga blood vessel wall. Kanisa dili tungod kay dili tama ang atong lifestyle nga gisunod. Ang ikatulo is mga bisyo, just like smoking. Yes. The heavy metal in smoking and all the other chemicals in the cigarette smoke, it causes hardening of your arteries. The cadmium in the cigarette smoke causes paggahi sa ato mga blood vessel walls. So usa sad ni sa makakos sa atherosclerosis and heart attack and stroke. Ang sedentary lifestyle kanang wala nag-exercise ato mga bata karon dili na gani magduwa sa gawas. So gagmay pa mga obese na, daghan na mga problema. Sa tanang gikaon is ultra processed food. Yes. So these are very good prescription of heart attack and stroke in the future. Kung abot na sila mga paingidaron ng mga 40, even younger, makita na ta og mga kaso og heart disease or hypertension sa mga bata pa karon tungod sa dili tamang gikaon. Alright, para sa mga viewers kuya, karon nagdagan atong programa nagkanindot ang mga nigawas nga mga mensahe gikan kan Doc, and of course sa ako pang gikaingon nga kining maong programa, it talks about health education. O sa dili pa nato ipaila ang kauban ni Doc karon and to tell us more pagyud kung unsa gyud ning heart attack and stroke ang hinungdan, kung unsa ning mao nga sakit, break sa ta kadali ala lang sa pipila ka pahinomdom. Start today. Unlock the secret to a healthier you. You're worth it. Health is wealth. Health Plus. CZ Flow and Health Lift Plus. Health is wealth. Balik kita sa programang Health Plus diri sa CCTN Channel 47 og daghang salamat kaayo no Doki sa imong unang gipasupot nga mga impormasyon kaganiha may kalambigitan sa maayong paglawas. And speaking of, ang atong topic is heart attack and stroke. Tan-aw na ko si Kuya Albert pertin daghana pang gusto ipangutana Daghan pagigayo Kuya CJ. Yes. In fact, di nato makuha tanan, pero at least naatay mapupo sa kada mga pangutana. Okay. Doc, aniya na po laing pangutana, Doc. This is regarding cholesterol. Ingon sila nga ang cholesterol kuno maoy hinungdan nga magka stroke. Tinuod ba kini, Doc? Kanang cholesterol dugay na kaayo na nga ilang gipaubos about 7 decades na. For the past 70 years, the conventional Western medicine has been trying to lower cholesterol. Tungod kanang ingon sila nga ang taas na cholesterol maoy cause sa heart attack and stroke. Pero ang mga studies nga nigawas, mabugat na gid kaayo nga mga clinical studies,
nadaghan ang mga pasyente nga mubo ang cholesterol pero mag-heart attack gyapon. Ug naay mga pasyente nga taas kayo ang cholesterol nga dili man sila mag-heart attack and stroke. So tungod sa kabug-aton sa ebidensya nga ang cholesterol ay wala gyud labot sa pag-cause og heart attack and stroke. In fact, sa Amerika, sa Washington Post, mala sila bag-ong gipost na impormasyon that high cholesterol food is no longer a nutrient of concern. Dili na sila gikuha na ang cholesterol kubo usa nga nutrient nga dapat bantayan. In fact, they have shifted now that it is the sugar that is the nutrient of concern. Kay ang taas na cholesterol actually is not the cause of heart attack and stroke. Bobito na nga sa akong practice, ang una na akong tanggalon sa daghan kaayong mga tambal na nga inborn sa pasyente, ang tambal nga pag-lower sa cholesterol. Tungod kay ang siyensya dili nag-ingon nga cholesterol gyud ang nakakause og heart attack and stroke. Nganuman, kanang cholesterol, ang ilang ingon nga cholesterol ang nag-cause heart attack and stroke. Tungod kay every time nga mag-autopsy sila sa usa ka patay nga cadaver Lawas. nga napatay tungod sa heart attack and stroke, ang ilang makit-an cholesterol. So nag-ingon sila nga tungod kay cholesterol ang ilang nakit-an na mao ni ang cause sa heart attack or stroke. Pero sa tinuoray, it's only a downstream of a deeper problem. Mabito na nga kanang mga hayop, walay hayop nga mag-heart attack and stroke except 4 species. Upat ka species lang sa hayop ang mag-heart attack and stroke. Okay. The orangutans and chimpanzees, a fruit bat in India, guinea pigs, and unfortunately, Homo sapiens or kitang mga tao. Kita mga tao. Yes. Ang ubang mga hayop, dili na sila mag-heart attack and stroke. So, ang nagsuwat sa libro sa veterinary pathology na si Parker, nag-ingon siya nga ang mga proseso nga mahinabo sa hayop pareha sa mahinabo sa mga tao. Pero he is just surprised. Why is it that heart attack and stroke simply doesn't happen in animals, but people do have heart attack and stroke? So, nag-ingon sa 1965 when he wrote the book, kung ato makitaan ang rason nga ang mga hayop dili mag heart attack and stroke, kadi makatabang sa mga matay nga mga tao para mailan ano ba talaga ang cause nga ang hayop dili man mag heart attack and stroke. Nga bisan gani ang polar bears, when they are in hibernation, ang ilang cholesterol is 1,200 milligrams per deciliter of blood. Wala pa sila ma-extinct because not one of them died because of heart attack and stroke. Actually, ang cause heart attack and stroke is the lack of a nutrient which is not produced by our system. It must be taken from the outside. Mao ni ang vitamin C o usa ka essential amino acid lysine. Kaning lysine is called essential tungod kay dili na i-producer sa atong atay, samantala ang uban na amino acids being produced by the liver. Usa na siya sa siyam na essential amino acid na kinahanglan naa sa atong lawas para ang atong lawas makaproduce og collagen fibers. Sa unang panahon, kadtong biyahe, long journey, panahon ni Magellan and all the other expeditions, daghan ang mga sailors nga mga matay tungod sa internal bleeding, pagdugo internally and externally. Tungod kay zero ang ilang vitamin C sa usa ka tuig nga biyahe sa unang panahon. Tinuig ang biyahe, buwan, tuig. Kung wala kay vitamin C for 6 months, it causes a disease called scurvy. Scurvy. Mga gagmay pata, manutbras ka, mudugo ang imong ngipon, Mudugo ang Yes, ipon. yes. maingon ang imong Yes. ginikanan, ano na, scurvy na, kulang og vitamin C. So, kung wala kay vitamin C for 6 months, naa kay frank bleeding, internal and external bleeding. Pero sa panahon nato karon, halos wala na scurvy because we could get a little vitamin C here and there. Yes. But there's such a thing called a subclinical scurvy na ay weakness sa ato mga blood vessel wall tungod kay ang collagen fibers is the reinforcement bars of your blood vessel. Kung tinuuray nga ang cholesterol mo ay cause sa heart attack and stroke, ngano man nga ang bara tuaman sa mga ugat nga duol kayo sa kasing-kasing. Which is dagko nga ugat. Witag kong ugat o taas kayo ang pressure diha nga area.
Kay kung ang ingon nila nga malapot ang imong dugo tungod sa cholesterol, ang cholesterol mo pilit sa imong blood vessel wall. Yes. Nga naman nga specifically, dito man sila mupilit sa lugar kung asa dapit ang pressure tuwa. Kung naa kay suba, kung asa dapit nagsugod ang suba, walay hugaw dito. Tuwas. Ang hugaw tuwa sa tumoy Yes. nga kulang na ang pressure. Yes. Kung cholesterol ang cause nga mabara tungod kay malapot ang imong dugo, nga naman nga wala may foot attack, wala may finger attack, nga unta naaman Magka-stroke sa finger. Nga naman ang atake naaman sa kasing-kasing. Nasa heart, yun, Kung no? asa dapit kusog kayo ang pressure. Yes. So dili na ang cholesterol nga malapot nga mo tapot sa atong blood vessel wall ang cause sa atherosclerosis nga mo'y hinungdan sa heart attack and stroke, kundi kung naay weakness ang atong blood vessel wall, maluya, the brain could detect the weakness, mag-signal siya sa atong atay para mag-producer og usa ka substance nga gitawag nga apolipoprotein A, which is a very sticky substance, and this is carried iyang gidal-on ni sa atong gitawag na bad cholesterol or LDL. It is used to patch up murag bulkasil ba nga i-patch up sa mga weakness sa blood vessel wall para dili siya mudugo. So this compensatory mechanism is the cause of atherosclerosis nga makabara sa atong blood vessel. Unsa ning atherosclerosis, Doc? Mao ni siya ang ano ni siya? This is the build up of LDL in its attempt to stop the bleeding or the weakness in the blood vessel wall. And at the same time, if you are diabetic, kung naay palaging inflamasyon sa imong intim of the blood vessel wall, mao gyapon sila mo patch up anang mga inflamasyon. That is the cause of the hardening of the arteries. So, kung naay weakness sa blood vessel wall, that happens within the aorta. Kaya kung daghan sa inyo magpa x-ray, di ba kadaghanan sa resulta na ay atheromatous aorta. Meaning na ay mga atherosclerotic plaques sa aorta. And the first branch of your aorta, which is the biggest artery, is your left and right coronary artery. Then it's followed by your carotid artery and your cerebral artery. Why only in this specific arteries nga magbara? Nga ang ubang parte sa atong lawas, dili man mubara. Dili man gyud mag-cause og a lot of atherosclerosis. Tungod kay naaman diha ang pressure sa pagputok sa kasing-kasing. Kung naay weakness, naa diha ang compensatory mechanism in trying to patch up the weakness on that blood vessel wall. And this leads to atherosclerosis. So, ang kakuwang sa vitamin C o glycine, mao ni ang cause nga nung kuwang ang collagen fibers nga maoy kung baga sa construction pa, mao ni sila ang reinforcement bars sa arteries. Pero ang vein, ang mga vein, walay atherosclerosis sa vein. There is no such a thing as venosclerosis. Kung pareha man ang dugo nga nagcircular sa atong sirkulasyon, ang arterial vein is the oxygenated blood, but the unoxygenated blood is in the vein. Kung cholesterol ang cause, pati ang vein unta barado. Pero wala may venosclerosis. But if you transfer the vein to the heart as a bypass, pag dili magbago ang lifestyle sa pasyente, that vein would develop atherosclerosis. Kaya after about 10 to 10 years, 5 to 10 years, mag-fail na sa katong bypass. Kung dili magbago ang lifestyle sa pasyente. So mubalik ta sa gitawag pagbago sa kinabuhi. Balik yun ngadto sa pagbago, pagkaon og tama. Asa man nato makuha ang vitamin C? Gikan sa green leafy vegetables. Dili ang vitamin C makuha sa lemons. Gamay ra na kaayo. Ang vitamin C really is found in your malunggay, in your pichay, alugbati, Vegetables. and green leafy vegetables. O kung wala gyud, dili gyud ka, wala gyud source ana kay daghang tawo ang dili mo kaon og gulay. Mag-supplement na lang sila o vitamin C. At least 3,000 milligrams of vitamin C a day. Kung makita pa mo ang vitamin C nga naay lysine, which is one of the precursor para mag-produce og collagen fibers, labi na gyud nga maayo. Mas nindot. Mas nindot. Para ang components sa collagen fiber, which is
is composed by glycine, elastin, lysine, prolysine. Kung naa na tanan, ang lawas mohimo og collagen fiber. It is the vitamin C that stimulates the collagen messenger RNA to dictate the DNA to produce collagen. So maliban lang ang ma-prevent pa imong heart attack and stroke, munindot pag imong skin. Yeah, Because makabata. our skin and all the other organs, ang nagkupot ani is the collagen fibers. Even our tendons in our bones. So, vitamins is very, very important. Mara akong giingon, sa unang panahon, daghang mga matay, tungod kay wa may vitamin C sa ilang dugay kayo nga biyahe. Mo na makus og scurvy. Mabitaw tong kadtong si Captain Cook sa British Navy was very well known tungod kay ang iyang mga tao dili mga matay sa ilang dugay nga biyahe sa dagat. Tungod kay Captain Cook was fond of bringing lime into the ship. Na sila'y dala nga kalamansi kung basa sa Pilipinas pa. Yes. Mahilig sila magdala. That's why until now, the naval forces of the British Army is called limis from the word lime. Lime. So vitamins is important. Mabitaw na nga ang mga hayop dili sila mag-develop og heart attack and stroke because kadaghanan sa mga hayop naa sila'y enzyme na alpha gulanoloctane oxidase that converts glucose to vitamin C, which we humans wala na taana. Dok, baglibog mi kay mayong kag vitamin C na ascorbic acid yan asay gitawag nilag magnesium calcium ascorbate. Unsa man ni ma-explain ba nimo, Dok? Daghang klase ang vitamin C nga naa sa merkado. The cheapest is called ascorbic acid. Mga sobra 2 pesos lang tingali na. Yes, yes. But this is PH4, masyadong acidic ang ascorbic acid. So kumuhatag ka og 3,000 to 5,000 milligrams to prevent heart attack and stroke. Hapdos na sa kuto-kuto. Og it causes erosion of your gastric mucosa. So naasay lain na vitamin C nga mahal kaayo nga dili pa available sa Pilipinas is what is called the fat soluble vitamin C or ascorbyl palmitate. Mahal kayo na, it is fat soluble. Kaya ang vitamin C kung dili nimo magamit, mugawas man sa imong ihi, pero ang lipophilic na ascorbyl palmitate may store sa imong fat cells. And if you need them, the fat cells would release it. Mahal, wala pa sa Pilipinas available, kung naaman, gamay pa pagitaunon. Pero sa Pilipinas, daghan ang mga vitamin C available. There are 1,000 brands. Pero kadaghanan ani is sodium ascorbate. Sodium ascorbate, daghan sa mga pangalan sa merkado. But para sa ako, I would rather look for a vitamin C that is an ascorbate of calcium or calcium ascorbate. Kaya ang sodium, makuha pa na nato sa atong pagkaon, sa atong pagluto. Sodium is the number 1 mineral sa mga vegetables. So, and calcium is one that is needed, especially sa mga matiguang na nga para to prevent osteopenia or osteoporosis. So, an ascorbate of calcium is better. Naasay mga vitamin C nga naay kombinasyon og calcium o magnesium ascorbate. Para sa ako, mao na pinakabaayo because calcium, magnesium lowers the blood pressure. And at the same time, magnesium is needed for sleep, for constipation, and for lowering of the blood pressure. So, labi na gyud maayo kung makita kag vitamin C nga naay lysine or proline. So, there are a lot of vitamin C in the market. It's up to you to really look at the science behind it. Ano ba talaga ang pinaka-importante so that you could have value for your money. Wow, Okay. nice. Para sa mga viewers na nagtanaw, sure me sa among programa nga Health Plus nga daghan gyud mong napokpo gikan kay Doc Caminforte. But Doc, to complete before na to unya na ta hinabion og nasa tay ipakita. One more thing lang, kining mga para sa atong mga viewers nga nagtanaw or kung asa sila karon, pag abot sa punto kana bitaw nay mga gipamati, speaking of heart attack and stroke, no? Kanong sa amang ka or when ang tan-aw nimo nga sakto nga panahon or indikasyon or timailhan nga kinahanglan na ka mo pakonsulta og doktor? Speaking of heart attack and stroke. Ang heart attack and stroke is an emergency actually. But before it happens, naanay mga simptoma nga iyong pamation. Yes. One is chest pains. Murag pusakit ang imong dughan, usay murag kumuton, murag bugat, murag tumban og tiil ang imong dughan.
usahay na ay pain nga mo radiate o mudagan sa imong kaliwa na kamot na binagol sa imong kamungking, or musaka nga rin sa imong neck, nga rin sa imong duol sa imong jaw on the left side, or murag na kay hyperacidity, heartburns ang tawag ni ana. Yes. These are symptoms of a possible occlusion. Nag-umpisa na ang kabara sa daloy sa dugo sa atong kasing-kasing. Kay ang heart attack and stroke is the blockade of the blood flow. The blood doesn't flow well to the muscles of the heart or to the neurons in the brain. Yes. So kung naanay pain, it is a shout for oxygen. Kulang ang oxygen nga nadawat sa imong heart muscles. So naana sa gitawag na angina pectoris. There is pain. Once you experience some pains, especially if you are hypertensive, kinahanglan yun nga magpakonsulta na ka sa doktor. Magpakita ka para basabtan kung ang pain ba is pleuritic pain or costochondritis ba yan because of arthritis or is coming from the heart. Alright. Para temprano nato nga mapugnan sa pagbag-o sa atong pagkinabuhi. Yes, Doki. Para sa atong mga viewers, katong lagyo, Doki, like for example, tuas mga kabukirang bahin, medyo layo sa lungsod or sa syudad, kung maghisgot ka ng emergency, no? Since naghisgot ka nga ang problema sa heart attack and stroke, emergency ni siya. Naabay pwede mahimo ang usa ka matawag na tong pasyente nga maka-feel ani nga kung medyo layo siya dito sa lungsod or syudad, niya medyo nasinati na niya, nagsakit na iyang dughan, naabay pwede siya mabuhat para first aid. Yes, Itawag na ko yung first aid. para maagapan niya or lahutay pa siya. First aid, First there is aid. pain. Yes. One thing that the patient can do is actually to hold his small finger, Index finger. kuptan sa iyang kumot o ibutang sa iyang dughan. Okay. Then try to inhale deeply. In 2 minutes, the chest pain will disappear. So, what's But the while connection? you are trying to seek for medical treatment, Attention niya. pero ang pinaka-importante gyud diha is to prevent it. Magbag-o gyud ta. Nag-ingon ka nga kadtong mga lagyo nga mga lugar sa mga baryo. Yes, yes. Kinahanglan gyud nga magsugod na gyud silang kaon sa ilang mga gulay, sa ilang mga kaya ang uban nga mga magtanom og gulay, ibaligi ang gulay, ipalit og baboy. Ibaligi ang gulay, dili ka unod ang gulay, mupalit og sigarilyo o Mainom. hubog nga ilimnon. Nga tanan ani nga maayong prescription para sa heart attack and stroke. Mao. So ang pinakamaayo gyud is prevention. Pero kung emergency, mo na nga if you have chest pains, you just relax and hold your small finger Yeah. and put the other 3 fingers in your chest. Okay. In 2 minutes, mawala gyud ang imong chest pains. Pero importante gyud nga pagkatapos ana, magpakita gyud ka og doktor. Yes. Salamat Doc Floro Caminforte sa pagtubag. And kami nang hinaot nga itong mga viewers, kuya. Adun na gyud na Yes, pupo kuya. sukat pas kaganiya. Sige, Kuya Albert, kay imo ikaw. Kuya, atong i-introduce ang atong bisita. Yes. Oo, pasyente sa din siya, kabahin po sa iyang heart, si Ma'am Luby. Ma'am, pwede ba nga ma-share namo ang imong experiences sa imong sakit? 2022 regular check-up lang ko. And then mo na gipa-assess kog laboratory, ECG, to the echo, okay ra way problema. Aw na siya gamay nakita niya ang third na kung kuan is ang motong treadmill. So pag kuan ana dok, kusog kay ko ni dagan, pero ang doktor ni kuan nga stop. Ning kung anong stop man ko dok sa nono ug ma-admit ta. So gi angiogram ko, then they found out nga I have 3 arteries nga na-block 80%. So mo to ni suggest sa angioplasty. So what ko isitan ko ni anak ko, Dr. Doc, do you believe a miracle? Yung isang, why not? Kung need ba good ko nga kuan sa, need na jud kay kuan so mo to nga. So my husband nag-decide nga sige, under ko sa procedure. So karon na angioplasty nako to local stent. Ang akong fear is, ang akong pangutana ani Doc is,
unsay akong buhaton nga ma-prevent nako nga mabalik ko ato nga block kay I encountered 2 people na angioplasty sila 3 years ago, ang usa 5 years ago, but still nabaran og balik ang ilahang heart. So unsay akong buhaton, kaunon, imnon para ma-prevent nako nga di na gyud ko kabalik ato nga ma-clear na gyud unta ni ako ang artery sa akong heart. Mo na akong pangutana. Maayong pangutana na. Ang ako ma-advise nimo actually, ang angioplasty is a localized intervention of a generalized problem. Ang problema sa bara dili lang naa sa iyang coronary artery, naay barasad sa iyang carotid, naay barasad sa cerebral arteries. Kaya kung nabara na diha, barado gid ang ubang parte. Ang angioplasty is just a localized intervention ug usa ka problema nga daghan ang apektado. Kasi buti pasabot ana, Dok. Dili man ka dili na ka mag heart attack kung naablihan na, mag stroke ka naman kay barado maghapon diri. Ang cause sa heart attack and stroke is almost the same. So ang pinakamaayo ana nga naa naka-experience ni ana para ma-reverse ang imong atherosclerosis is to start to love yourself. Number 1, magsugod na ta og pagkaon og gulay. Since you already have angioplasty, you need some supplementation of vitamin C, especially vitamin C with lysine and proline. Kay usahay ang ato mga gulay, layo kayong sinugdan, pag abot sa merkado, oxidized na ang vitamin C. Kay kada bitang magkuanta og patatas, mo itom na siya, panit. Kanang mansanas, mo itom na siya. Yes. Because of the oxidation of the vitamin C and the other bioactive substances there. So kadaghanan sa mga gulay nga gikan na sa layo kayo nga lugar, kulang na ang vitamin C. So there is really a need for you to supplement a minimum of 3,000 to 5,000 milligrams of vitamin C per day. Better if you could look for a vitamin C with lysine and proline para daay raw material ang imong lawas for the production of the collagen fibers. Kay kung nang ma-strengthen na gani imong blood vessel wall, the body would start to release the cholesterol from your atherosclerotic plaque, bring it back to the liver and metabolize it again. So there's a possibility dahil nakita na nako na sa akong mga pasyente, nag-repeat Doppler sila, 90% bara sa carotid artery, but after a year of vitamin C with lysine and proline, they have a repeat, after they follow up with their conventional doctors, a repeat Doppler examination, and basically it was 100% open. Meaning there's a possibility that atherosclerosis could be reversed, especially if you add on to your vitamin C proteolytic enzymes like nattokinase o serapiptase, dahil it really digests atherosclerosis. At the same time, it would thin out your blood. It's a blood thinner, especially if you have angioplasty. Most of you are given blood thinners. Yes. Oh yeah, 2, sometimes 2. So for you to be free from that blood thinner, the best blood thinner are natural blood thinners. Because all these blood thinners are still drugs that is metabolized by the liver, excreted by the kidneys. It causes a lot of damage in the long run while you continue to take it. Well, if we could replace it with vitamin C and proteolytic enzymes and like nattokinase or serapiptase, which you could always find in the market, available na sila, it would really help you prevent the next heart attack or the possible stroke. Okay. Thank you, Doc. Alright, Nindot Kuya Albert. Magkaduhay maminaw ta, usay makulbaan. Makulbaan man ta, Kuya. Makulbaan ta. Labi na, ambot ka itong mga viewers nga nagtanaw, mo baka sila makulbay. Naa sila'y giingon, Dok, nga traidor kuno kay ning sakita. Tinuod ba ni Dok? Traidor, kaya mula ako, it is an emergency. Sometimes, makolektor na sila. Kay, if there is a blockade in your coronary arteries, blockade in your cerebral arteries, sometimes, dili pa ka na mag-stroke. Pero na ay mga infection like cytomegalovirus infection. Pag mag-infect ang intima sa imong blood vessel wall, kalita na siya musira. Musara. Mo na nga atakihon. So it's because of a viral infection like
cytomegalovirus or Coxsackie viral infection. Or if an atherosclerotic plaque is dislodged from the artery, when it goes into the bloodstream and goes into already obstructed coronary artery, mublakid siya kung asa dapit ang atherosclerosis. So kung walay supply og dugo ngadto sa mga muscles nga gisupplyan ana nga branch of that blood vessel, mamatay gyud na siya. Mao na gitawag nga myocardial infarction. It causes an infarction or death in the heart cells, or kung naay embolism gikan sa gawas going to the brain, na ana gitawag na embolic stroke, or kung ang plaque is coming from the brain is a thrombotic stroke, or a heart attack or a stroke could be hemorrhagic stroke. Kanang taas kay imong blood pressure, mo putok ang blood vessels, mag-develop ka og hemorrhagic stroke. So, One of the prevention of hemorrhagic stroke is really to strengthen your blood vessel wall with a lifestyle that is good and very high supplementation of vitamin C in your system. Dok, kaning duha ka klase, Dok, nga imong gimension, pulos ba ni siya nga mutik ta, naana ni nato, naka-experience na ta, mutik ba ta og vitamin C aning duha ka nga imong gimension? Aside from strengthening the blood vessel wall sa vitamin C, it's also a blood thinner. Okay. So, if you combine this with nattokinase or serrapeptase, which are proteolytic enzymes, kung naa na kay thrombotic stroke, this proteolytic enzyme would help digest the thrombus in your brain, and the vitamin C would strengthen the blood vessels in the cerebral artery. That would prevent hemorrhagic stroke. But during the acute cerebral hemorrhagic stroke, dapat dili gyud ka maghatag og vitamin C. Dili ka mo inom. Kay samot nga mag-bleed na, kay blood thinner man. Ang nattokinase serrapeptase is also blood thinner. So dili ka mo hatag ni ana kung active ang stroke. But after a while, when the bleeding is stabilized, now you could resume giving the vitamin C para makatabang, makarecover ang stroke victim. Yes, So, kuya. kinahanglan gid ay Japon ta nga aduna joy doktor, di ta pwede magpataka. Yes. Kaya ang pag-take yun sa katong giingon nimo nga dapat mainom sa usa ka tawo, labi na kung naibalatian nga na importante magikan mismo gikan sa doktor kung unsaon, kung Yes. unsay imnon, kung unsaon pag-inom, no? But how I wish we have more time, Doki, no? Pero ato sa tagaang pagtagad ang atong pipila lang kapahinamdom. Start today. Unlock the secret to a healthier you. You're worth it. Health is wealth. Health Plus. CZ Flow and Health Lift Plus. Health is wealth. Balik sa programang Health Plus diri sa CCTN Channel 47 sa adlawng Domingo, alas 8 paingon alas 9, nindot kayo ang mga mensahe gikan ni Doc Camin Forte kaganiha, and kami manghinaot labi na atong mga viewers nga nagtan-aw nga aduna sa moy napupo. Sa dili pa namo tapuson ning mao nga episode, Kuya Albert, palihog ko. Yes, Kuya CJ, anindot kayo ang ato ang mga anindot kayo atong topic, pero kulang lang yun sa oras. So, sige lang. Doc, pwede ba nga makahatag ka general statement sa public kung sa may mong mga tambag sa atong mga televiewers and online viewers? Ang number one na ako maiingon sa ilaha, sugar sa akong giingon ganiha, magsugod ta og pagbahal sa atong mga kaugalingon. Kay kung magsugod ta pagmahal sa atong kaugalingon, we will be mindful sa atong gikaon, sa atong butang sa atong hunahuna, kay ang mga stress makakosto sa di og problema sa blood pressure elevation. Kinahanglan nga makabaluta o pag-atiman sa atong mga lawas. Pinaagi sa tamang pagkinabuhi. Kung wala tay ehersisyo, magsugod-sugod na taog lakaw. Kung adto ta og mall, maski way kwarta, tuyok-tuyok ta. Para por lo menos may atay mga 10,000 steps a day. Wow. At least about an hour of walking. Ang pinakamaayo pag yun, kung you expose yourself to sunlight, magpaadlaw ta.
So di na ta magpayong. Dili na magpayong. Kinahanglan. Unsa may best time Doki nga tan-aw nimo nga magpainit? Para sa mga babae nga dili gusto matiguang ko ng ilang skin kung maadlawan, Alright. ang pinakamaayong oras para magpaadlaw sa mga babae na dili na gusto nga maapektuhan ang ilang makeup or face Kahamis is sa ilang panit. No? the first hour sunlight. Ang primero nga oras nga sa buntag. Okay. Kay wala pa na siya ultraviolet light. Infrared light pa na ang first hour sunlight. But just the same, it helps us produce vitamin D, which is very, very important even in the control of heart attack and stroke. Mm. Ang pagpaadlaw, Yes, yes. then pagkaon o tama. Ang Sakto. tama, ang sakto, kauntog daghang gulay, more specifically green leafy vegetables, ug atong bawasan ang asukal, sugars. Sugars. Labi na gyud kadtong artificial or refined Sugar. sugars like fructose from corn syrup. Kay number one ni siya, maliban sa lack of vitamin C na iyong ko ganiha, the elevated sugar in the blood causes atherosclerosis in all the other arteries. So, para ma-prevent nato ang heart attack and stroke, the number one cause kasi of this heart attack and stroke is hypertension. An elevated blood pressure is caused by an elevated insulin. And an elevated insulin is caused by sugars in our diet. So, kaunta o daghang gulay, tanggalo nato o bawasan nato ang sugars or carbohydrates. So mao ni ang gitawag dok og the elephant of the house. Yeah. Kinahanglan og tulog og Saktong oras, pahuway. saktong pahuway. Pila man jud ka oras dok ang tulog nga insakto, gitawag og insakto nga tulog. Ang sensya nag-ingon nga por lo menos 7 hours and 23 minutes. But if you could sleep up to 8 hours, it would really benefit you. And it's not only how long you sleep, but when you sleep. Ang pinaka-importante nga matulog ta sa tamang oras. Na schedule nga sakto. Dapat and regularity. Dapat kung alas 9, pinakabaaygon kung tulog na ta alas 9 sa gabi. Gabi. And kada alas 9, matulog na kita na. Kaya ang atong lawas, ganahan man na siya og regular nga atong activity. Para regular sad ang atong pagbata sa buntag. Para regular sad ang sistema sa atong lawas. So tama ang pagkatulog, tama na ehersisyo, tama nga pagpaadlaw. Kung kung ang ganit nimo imong tsinelas, earthing or grounding is important. Yes. Kung makapasyada ka og mga natural environment, it would really help you a lot. Pero ang pinaka-importante yun, pagkaon yun. Pagkaon. Dapat sakto kuya. No, sakto Yes, sa kuya. tanang butang. Kay bisan pa ka magsig-ehersisyo, you could not exercise a bad diet. Yes, yes, yes. You could not remove a bad diet by exercise. Well said. And the okay. number one secret of really keeping yourself healthy is keeping yourself hungry. Ang mga nagtanaw ron ng mga viewers nato naglibog unsa to palihog og balik doke Murag lisod na kuya kay nakadaghan man atong restaurant karon sa mo lagi Sa palibot. unsa to doke pwede na to mabalik ato nga linya. Kung gusto nimo nga maging healthy, you have to be hungry. Okay. Dapat palagi tang gigutom Gigotom. para maging mahimsog ang atong lawas. Kaya ang tanang sakit, pareha sa heart attack and stroke, it is a problem of comfort. It is a problem of indulgence. Sige kaon og mga asukal, lami kayo ng mga Lami kayo. kanang rice, adig gyud pwede ang Pilipino nga may kanon. Yes. Eh ang cause kasi ani, kung sige kaon og carbs, mutaas ang imo insulin. Kung mutaas ang imo insulin, mutaas ang imo blood pressure. Kung mutaas ang imo blood pressure, usa na sa mga cause sa aning problem. Sugar ang Kadto sang number one. kadto sang sugar, baka kusang atherosclerosis. Mabito na nga ang mga diabetic, ang uban pagdugay na kayo, Yes. mapunta og tiil, mabara, mag-dialysis tungod kay mabara ang mga artery to the kidneys, Yes. makatarata, mabuta, but most of them dies because of heart attack. Wow. Ang tsaka importante sa tanansad, wao nato ang atong mga bisyo. Panigarilyo, wa gyud makuha.
pag inom o makahubog ng mga Alcoholic imnonon, drinks. makadaot rin gina sa ato. Yes. Pero Dok, naman tayo gitawag nga moderation. Of course, you could moderation is the name of the game. But it's better for you to be mindful. Yeah. That's the word. That's the word. It's better to be mindful all the time. Kaya ang one battle leads to another. And lisod na kung magsunod-sunod. Oo, lisod na control ko sunod-sunod na. Alright. Kalami man. Yes. So, nagkadaghan hinoon. Daghan sa- Better to say no. Yes, daghan salamat Daghang salamat, kayo. Doc. Daghang salamat, Ma'am. Sa social Yubi. media, Kuya Albert, Duque, naay bagong nakita, no? Labi na, maghisgot ta og kining mga food supplements. O, ni-pop up sa social media ang Kalunhawan Marketing Incorporated. Kay kining maong website, kinyo makita, na nakapost dito nga mga food supplements. Slowly gikagubtan na usab kung unsay naa nini. So kung matingala mo sa among atubangan, naay mga produkto nga naa diri. So ako mismo para sa mga viewers nga nagtan-aw, gagamit ko ani nga mga produkto. O kini nga mga produkto inyong makita sa website sa Kalunhawan Marketing Incorporated. Since naatay doktor nga bisita dire sa atong mga viewers, we would like to take this opportunity nga atong pangutana, atong kilatison ni kung unsa ni nga produkto. Sige, kuya. So Sige. padihog ko aning usa. So mo ni gitawag og Health Plus. Health Plus aduna kini lysine, proline, calcium, magnesium and ascorbate. Duke, based sa imo nga gipang-istorya kaganiha, unsa ka importante ni kining naa sa Health Plus nga imong makita? Pag ang imong gikaon na gulay dili presko gikan sa imong kaugalingon na garden, there is a need for you to supplement vitamin C. Okay. And the combination that you have discussed, the ascorbate of calcium and magnesium is a very good combination to lower the blood pressure. Wow. The presence of lysine and proline would help the body produce collagen fibers that could strengthen your blood vessel wall. So it's a really a very good supplement to prevent heart attack and stroke. Wow. So meaning ani sakto nga nag-inom ta ani. And aside from that, giingon na ni Doke nga ang vitamin C labi na kung adunay rich ni og collagen makapabata. Makapabata. So no wonder kuya, no wonder Apil na ang makapagwapo. Oh, no wonder kuya nga medyo ni bata-bata tagamay sa dugay nitong pag-inom aning Health Plus. Ikaduha, kuya palihog ko. Kining usa since naghisgot ta og heart attack and stroke. Yeah, naghisgot ta kaganiha og strengthening sa blood vessels, ang barado nga mga daluyan sa dugo. Naa ko'y nakita nga produkto sa Kalunhawan gyapon Marketing Incorporated gitawag ning EasyFlow pero kini naa sa capsule. So kung imong katong gipang mention nimo kaganiha Doc Floro Caminforte, ang uban naagi dire no makita nato. So how I wish you could elaborate more kung unsay naa ani nga tambal based sa imong expertise. Ang nakasulat diha is nattokinase serapiptase. Mora akong giingon ganiha, these are proteolytic enzymes that could digest atherosclerosis. The presence of grapefruit extract also would increase the blood flow. Turmeric is an anti-inflammatory. Yes. And that's like, and vitamin C is an antioxidant. So it's really a very good combination to remove the plaques, to atherosclerotic plaque. At the same time, it prevents inflammation, which is the cause of almost every problem, degenerative problem in our system. Doki, one more thing. Kung idungan ko ning duha og inom, okay ra ba sa lawas? In general? Mas maayog yun. Nga i-combine ng duha. You strengthen the blood vessel wall, to increase the flow of the blood, because there is no degenerative disease without the lack of oxygen. So it's the lack of oxygen that causes all the degenerative diseases. Alright. So it's a very good combination for health, actually. Yeah, the Health Plus and EasyFlow, mga viewers nga nagtanaw, basta importante lang sundon ninyo kung unsay nakabutang diha. Ha? Oo. Ako lang giingon nga kung naa kay active the hemorrhagic stroke, dapat dili mo ipainom ani in the first few weeks or days dahil it is a blood thinner para dili mag-progress ang hemorrhage. Yes. Pero kung embolic or thrombotic stroke, you would give it right away. Yeah. Pag daasad kay kidney problem, na problema sa kidney, end-stage renal failure, nga wala pa mag-dialysis, Yes. or naay weakness sa kidney, dili sad ka kinahanglan maghatag og taas nga dose og vitamin C. Alright. Kay ang vitamin C, aside from its action to increase your immune response, it increases your immune system, it also, the vitamin C
also is a very good heavy metal chelator. Tanan ang mga hugaw sa imong lawas, ang vitamin C ang mukuha ana para ibutang sa kidney para maigawas sa atong lawas. So kung naay gamayng kabug-aton ang imong kidney, naay problema, na ay ang imong creatine nagsugod na o elevate, dili ka kinahanglan mohatag og taas nga dose og vitamin C. So mo ray ako mga indikasyon nga dili ko mo advise high dose of vitamin C kung bag-o active ang hemorrhagic stroke before surgery. Magpaibot ka og ngipon, naa kay operasyon, you have to remove any vitamin C that you are taking, you have to remove any proteolytic enzyme because these are blood thinner. That will increase the bleeding tendency during the surgical procedure. And when the kidney is compromised, you don't have to give high dose of vitamin C. Yes, salamat kay So, Doc. but EasyFlow you could give. But the vitamin C for kidney problems, give it as a lower dose. Yeah, salamat kay Doki sa impormasyon o sa pagtubag. Naalang ko itiwas para makumpleto na gyud, no? Ang kining gitawag na tog Health Live Plus. Kaingon sila mo day nga inyong programa Health Plus. When we say Health Plus, meaning gawas sa pag-atiman sa atong panglawas, kalusugan ika nga. Syempre, kinahanglan tag inputs nga mga supplementation nga dapat i-take na to para sa munindot sa atong panglawas. And to complete Doki, mao ni kuya ang ikatulo ang Health Live Plus. So kung ang EasyFlow, it's good for Blood vessels. yes, and for the vitamin C, ang Health Plus ang strengthen sa blood vessels. Ang Health Live Plus Doki, based sa nakabutang dire, Silimarin. Silimarin. mas maayo nga natay doktor no nga kauban gyud labi na kung maghisgot tag mga Ang food supplements. component sa Live Plus is more of liver tonic. It protects the liver. Sa akong giingon ganiha, usa sa cause sa atherosclerosis is a lifestyle that is not right. Taas ang sugar, taas ang fructose, taas ang mga toxins or chemicals sa atong gikaon. It is the liver that is the one that is tasked to remove or to metabolize all these toxins. Yes. You have to support the liver. Yes. So this Health Live Plus is one important herb that could protect the liver from all the damage that you are putting into it. Wow. Mga palahubog, usog kay baligarilyo, you have to protect your liver Yes. para dili ma-damage. Kung dili mo maminaw, yung gahi mo kag di man pwede nga di ka mo inom, protektahin na lang na. Yes. Para mo dugay-dugay sa nang imong kinabuhi. How I wish we can have more time para doon may sigutan kay sure ko ang atong mga viewers kuya Doki ma'am nangutan na sila tagpila ka ni no? Anyways ala sa dugang pangutana diya sa atong screen ninyo makita niyo ni number para makapunta ta mo about aning atong mga produkto gikan sa Kalunhawan Marketing Incorporated. We wish to have more time but napupos na ang among first episode mga ka-viewers kay nagtan-aw Luzon, Visayas ug Mindanao sa ngalan sa CCTN Channel 47, CJ's Music and Productions, Kalunhawan Marketing Incorporated. Kini si Kuya CJ atong kauban sa studio. Kiniusab si Kuya Albert. Daghang salamat. Dalaygo ng Diyos. Wake up in the morning, feeling so alive. Got my Health Plus, Easy Flow, ready to thrive. Health